Good morning sa inyo mga taga Maynila. Ngayong araw na to nandito na naman tayo sa Barangay 173 Zone 15 dito sa may Pampanga Street. Yan. Siyempre Maynila pa rin. So alamin natin yung pulso ng mga taga dito kung sino nga ba gusto nilang maging mayor sa susunod na taon. Si Isko, si Hanny Lacuna, si Sam Bersosa, si Michael Say, Ma'am Marta Mondong at si Raymond Bagachig. So hindi na natin patatagalin pa to. Tara, mag-survey na tayo. Let's go! Kung halimbawa ngayon ang botohan, sino ba napupusuan mong mayor dyan? Meron tayong 6 na choices. Alam mo sir ha, sa performance wise, dalawa lang yung dito. Mas gusto ko si Isko. Isko po. Yeah. Pwede po ba malaman bakit? Kasi dahil siya ay mahirap, nagmula sa mahirap, ang binibigyan niya ng mga tulong, importansya ay ang mga mahihirap. Yun. At napakaganda kasi ang problema nga lang sa ating Pilipino, walang laglagan. Ito, totoo. Maasa sa binibigay, hindi nagtatrabaho. Yun yung sinasabi ko sa reaction video natin. Nasasanay kasi. Nasasanay kasi. Kasi katulad yan, may mga parating na Ayuda. Yun na lang ang inaabangan anak eh. Wala nang effort para mag-work. Retired teacher ako anak eh. Kaya pala yan. Nakikita ko na gano'n. Sana ang ibibigay nila trabaho. Trabaho, yes. Kasi marami sa atin. Tamad, para magbanat ng buto. Parang pag nasa ibang bansa, kahit nagdodoble trabaho, no? At ang piniprefer nila, Pilipino. Marami, kasi diba? masisipag, padiskarte. Bakit doon? Sa sariling bansa. Nakakalungkot. At naghanap ang corruption. Please. Kasi nakukuha tayo sa lagay. I'm sorry. Nakukuha tayo sa lagay sa konting halaga. Ako dinidivide ko yun 6 years. Binigyan ako ng 1,000. Halimbawa, kanina ako binibigyan na Ako. Divided by 6 years. Wala akong piso isang araw. Kahit sa mga pangsihal, 3 taon lang sila. Bibigyan ka. Magkano isang araw? Common sense, Mamulat kayo sa sinasabi ni Mother. Hindi totoo, Opo, totoo po yung sinasabi niyo. For 28 years, lalo ako sa sentro. Kasi ko lang nagturo ako lang. CEO. Napunta ako dito sa government. 28 years ako anak. Napunta ko ng big business. Hindi ka pwede lumakad ng walang padulas. Real talk kasi nanay. Yan pa. Oo. Kailangan nga ako, may nabagsak ako mga estudyante. Hindi ako mayabang anak sa sabi ko. Opo. Ayan na kang Laurelo. Diyan ko nagturo. Pagka hindi ko nagpapakita, bakit hindi ipapasa? Lalagyan mo ako. Meron ako. So, ginagano ko, meron ako. Dahil teacher ako. Ito ID ko. Yes. Hindi Mukha. ito. Prinsipyo. ID dito. Pero Hindi. dala mo kahit saan. Hanggang sa pagtanda. Hanggang mamatay ka. Paano ka panghihinayangan pag nawala ka? O sinasabing salamat pag nawala ka. Tama. Galing. Tita, eto may tanong ako. Ano naman ang masasabi mo doon sa mga Manileño din na nadadaan sa ayuda ng mga ilang politiko, hindi lang sa lokal, pati na rin sa national? Anong masasabi mo sa ganun na parang nabubulag sila sa mga konting kaparampot na ayuda? Sir, biyaya Alam mo yun, sinasabi nga, tanggap. Pero wag ito. Yun ang naririnig kong comment. Kasi hindi naman kanila pera yan, buwis. Pero taxpayer. Taxpayer, kami yun. Lahat ng taxpayer. Lahat ng taxpayer. Pero sabi ko nga, ano ang point? Para hindi tayo magsikap. Lalo naman ang hirap ng buhay. Ito. Nagtitinda kami, walang bumibili. Kaya kailangan sikap lang talaga. Hindi ko mo may edad, I'm 77. Opo. Pero eto ako, hindi ako pabigat sa anak ko. Sa mga anak ko. May pang-aral pa sila ng maayos. Kahit doon sa, ang tawag namin, London dito, London doon. Kasi alam mo naman ng mga teachers, bago makapagpatapos ang pagpaaral ng anak, hindi pwede hindi ka. Yes. Diba? Realidad yun, anak. Walang tagulan. Aralin panlipo ng guro ako, anak. Ayun History. Huwag kayong. Sakto. Lagi nanonood sa amin si Yorme Isko Moreno. Baka meron kang mensahe sa kanya.
Direkta mo na sa amin. Ayun. Sige, talaga? Apo. Sa kanya ba yan? Opo. Mayor, nabasa ko kanina, galing ako sa Nagyaso sa Los Santos. Hospital kasi nagpapunta ako. Nakalagay doon, bumalik ka na, Mayor. Isama mo si Chi at Chensa. Yung! Nakalagay doon. Hindi ko alam yan eh. Ngayon lang ako dumaan doon eh. Pauwi. Pagputihin mo pa ang pagsiservisyo. At yung sinasabi nila na may ginagawa ka, please, huwag naman. Sinasabi nila yon, ako hindi ko ano yun. Dahil nga sabi, alam mo, walang hindi na uulingan pag nasa, ano ka, nasa pwesto. Eh sana naman, huwag mo maalis yun. Para naman maging napakaganda na sinulan mo. Napakaganda, sir, walang ano to. Congratulations, ang dami. Sa City Hall nga, nung magpunta ako, nakalagay dito sa mga dito ng mga ano, yung mga taon doon. Mayor, Pasko, kasi di ba nakaupo? Galing nga Ay, na po, wala pong kaplasikan yun. Apo. Mula sa puso. Bilang guro. Mula sa puso bilang guro. Galing, tita. Tita, ano naman ang masasabi mo doon sa mga makakalaban? Mga sumusubok. Mga sumusubok na makakuha Alam ng nyo, pwesto. meron akong kapatid na kagawad. Ngayon, natalo sila na ano kasi ngayon, nagpunta siya sa isa, may nangumbida. 1:30, magkikita-kita tayo doon sa lugar. Dumating 4:30. Sabi sa nagkukwentuhan kasi kami. Sabi ko, paano naman ate yan? Hindi ka pa na iboboto, ganyan ka na. Oh, si ano ka sabi, anong ginawa mo? Umalis ako. Ginagawa kami timawa. Mahirap na nga. Parang nakwento na sa akin yan. Natatay na Parang nakwento na po sa amin yan. Hindi, totoo. Kasi nga, May nagkwento rin, 4:30 dumating. oh, tapos yung isang tindera ko dito, nagpunta sila. Alam mo ba, ang binigay? 500. Pagkatapos sila, ang tagal, sabi, ginawa nila kami timawa. From their mouth, hindi ako kasi hindi naman kami invited to. At saka hindi, kung gano'n naman, bakit? Huwag naman. Bababa na nga tayo. Ayun tita, total retired teacher po kayo. Hingi na lang po ako ng mensahe para doon sa mga Manileño Na nasisilaw. kung paano maging wais, lalo-lalo na pagdating sa pagboto. Kasi tayo magluluklok kung sino man yung gusto natin paupuin. Huwag tayo, at pakiusap ko bilang mamamayan na lang pala. Maynila. Huwag tayong padala sa mga bigay-regalo. Tanggapin natin kasi binibigyan tayo. Hindi tayo humihingi. Kaya lang pakiusap, ang iboto ninyo, yun nararapat at karapat dapat. Para naman yung pagbabago na nakita natin dito sa Maynila ay maituloy. Maipagpatuloy. Kasi hindi naman yung kada lapit mo bibigyan kay. Ang punto dito, yung ano lang, gamitin natin ang sitak namin. Nag-chairman din ako. Wala magturo ako sa Laura, nag-retiro ako. Sipin mo, pati patay nakakaboto. Hindi, totoo yun. Tapos ang sinasabi Counted sa bilang. Oo. Hindi, tsaka bumuboto. Halimbawa, bumoto ako. Pala, yung pangalan ng patay ang ilalagay. Meron ganun. Sana maging maayos. Wala connivance. Alang-alang sa bayan. Wala nang kwenta sa isa. Hindi nga natin ito na kung sino yung bayanin natin. Para sa mga anak ako na to, baka din na natin abutan to. Yun na nga. Anong mangyayari sa Pilipinas? Ibebenta to? Kawawa naman yung mga bayani. At isa pa yun, dapat ang bigyan ng diin ay ang pag-aaral ng history ng Pilipinas. Yes. Panlipunan kasi. Araling panlipunan kasi ako. Isipin mo, nung nagtuturo ako, napapahaba. Okay lang po, okay lang po. Isipin mo anak, second year high school. Hindi alam ang mapa ng Pilipinas. Nasa na Laguna, nasa Mindanao. Ang ginawa ko sa klase na yon, ang ginawa ko, buo, 6 kasi kami, sa ang subject namin ay 6 kada ano. Ano mo ang ginawa ko, pinamemorize ko mapa ng Pilipinas. Lahat ng region. Lahat ng region, wala pang region nun eh. Wala pa region. Oo, dahil sa Aba. ang point ay, bakit hindi mo kanilaan sa sarili mong bansa? Exactly. Tama.
Bakit ini-enjoy? Bakit ang mga dayuhan nagpupunta rito, nag-i-enjoy? Nakikita nila kung nadadaan sa spots natin. Bakit tayo hindi natin alam kung saan yun? Hindi natin makita. Oo, kaya ngayon dito mag-retiro ako. Kasama ko ng mga teachers ko na retired. Nililibot namin tuwing bakasyon ang Pilipinas. Kasi nakakahito. Tapos ako magturo. Ngayon lang ako nakarating ng Cebu. Isipin mo. Kanino ko pa ituturo yun? Pero Ang at ganda least, ng Cebu. No? Hindi, ang ganda talaga pala. Ano? Napupuntahan mo lahat. Mayaman ang Pilipinas. Napaka. Parang ngayon daw ang Israel eh. Bless ng Diyos. Kaya sana nga, maging maayos tayo, maging matuloy. Ipasok sa utak. Bata pa lang, parang Japan. Ang history ng Japan. Ako, ang mga tonka. Sobra ako. Kapagpahal sa bayan. Ayun ang pangarap ko para sa Ganda. Maraming salamat, tita. Ano po pangalan niyo, tita? ano ako, Cassiana Abante Gonzales, taga Batangas po. Maraming salamat. Salamat po. po. Shoutout po sa pamilya niyo. Ang galing niyo po. Oo, ganun din sa inyo. God bless you. Thank you po. Yun, ang ayaw lang sa aming kaanak sa kulang. Ang number one, may mga asawa na kayo, Apo. tutukan nyo ang mga anak nyo. At ito ang sasabihin ko, pangbuti. No amount of success can equate your failure in your home. Gaano ka mang kayaman, kung hindi masamang anak mo, baliwan. Mahirap na parang. Yes. Kaya ako, ginawa ko, pinag-aral ko kahit London dito, London doon, kasama asawa ko syempre, engineer in fairness. Pinag-aral ko ang mga anak ko. Walang perang marami, pero may diploma silang lahat at maayos ang buhay nila. Yun ang tunay na success. No amount of success can equate your failure in your home. Pag bigo ka sa pamilya mo, wala ka kahit marami kang pera. Yun ang lagi ko sinasabi. Kahit na kanino sa mga estudyante ko. At ang mga estudyante ko naman, marami sa kanila nasa abroad. At nagpapasalamat, hindi mo kami binuli ng high school kami. Kaya sinishare ko lang in-interview yung kapag. Tama lang po. Para malaman, para mamulat din po yung mga kabataan natin. Tama. Huwag lang ipakikita yung mukha ko. Ay, okay lang po. Sige, tama. I-blur na lang po natin. I-ano nyo. Basta yung sa interview. Yun lang, umiyak makinig lang sa maema. Kahit ano yung na-achieve ko sa Laurel, hindi ko dinadagdag. Kaya kahit mga ano, madali na ako. Mas maganda yun. Marami ka na-achieve. Saka yung nag-share niyo po yung Kaya yung ganito. ganitong klase. Kaya nga sabi nga sa akin ng ano, sabi nga sa akin ng mga estudyante ko, baka alam mo, kada taon iba yung sinasabi mo. 1, isa na lang. Apo. Lapit po kayo. 1. Why settle for less if you can live the least? Bakit ka mananatili? Tricycle driver. Depende sa mga kamit. Pag magsisikap. Next. Huwag kang titingin sa mga bagay na nakikita mo na. Ang tignan mo yung hindi mo pa nakikita. May isang sumagot sa akin na sa Facebook, Ma'am, nasa Europe po ako ngayon. Buti ka pa, ako nasa Pilipinas. Hindi ko nasa maganda yung ganun, anak eh. Tapos meron pa yung away sila. Meron pa eh. Marami ako sinasabi sa kanila, sila nakakakanta. Nasasabihin, Ma'am, itulong sa akin. Salamat, nakaka-apekto ako sa inyo. Meron ako mga estudyante na sidecar boy ngayon. Kung nag-aral kayo, wala nang masama. Kaya lang sana naiangat nyo ang sarili nyo para sa mga anak nyo. Ayun. Kasi pamilya ako. Hindi ako mahilig sa material. Kaya natikman ko din naman yan sa magulang. Grade 4 lang ang magulang ko. Ang tatay ko, pero tinuruan na magulang. Kaya share ko na sa inyo din. Sa anak ha, i-friend ninyo ang anak ninyo. Ipasyal nyo, bigyan nyo ng time, pati mga misis nyo. Dahil ang misis lang parang patulong na lang yan. Hindi mo tinutulong
basta. Hindi ako pakialamera, anak. Opo, opo. Pero, mga bata pa kayo. Gustahin mo naman. Tulungan mo naman. Hindi yung para kang doon. Pagkuhan paghahain ka. Walang trabaho asawa ko. Kasi trabaho niya. Maaliya. So, strong word yun. Kaya kung mali hindi, tuturo sa sideline kung ano-ano makatapos na anak. Kaya hindi ako stay sa bahay. Kaya yun ang sinesend ko sa inyo, mahalin ninyo ang pamilya ninyo. Kasi uso ngayon, may kabit. Broken family. Broken family. Yes. Ang laki-anak ng effect sa bata. Sa mga bata. Hanggang sa kumandayan. Dala-dala nila. Marami First generation. na naging marami broken home. Sira ang buhay nila. Kaya nakakaawa. Mananagot tayo pag tayo ay napunta sa langit at pamatay tayo. Magsusulit tayo, tandaan nyo. Magsusulit tayo sa Panginoon. Natatandaan ko yung isa sa Facebook. Dala-dala malita ni San Pedro. Sabi nung namatay, ano po ang laman yan? Ikaw. Sabi niya, properties ko pa. Hindi. Basta sinabi niya lahat. Yung binuksan ko lang yun. Yung sabi at may ginawa ko mabuti sa kapwa. May sinabi ko, huwag na mo gusto ka ba? Huwag na hindi mo pero yung pangalaman.